tinawag niya sa atin. Kaya gusto ko pong talakayin po natin ang division number 3, na ito po yung magbibigay, tatlong bagay na magbibigay ng kasagutan doon sa tanong na, why does He call us? Why does He call us? Okay. Yung number 1, nandyan na. Sabi niya dyan, because the world is in darkness. No? Okay. Paano po natin ma-reconcile yung question na yan doon sa unang reason na because the world is in darkness? How could we reconcile that on or to our calling? Paano natin may re-reconcile yan doon sa pagtawag sa atin ng Panginoon? Ang first reason is because the world is in darkness. Dahil ang mundong ginagalawan natin o ang mundong tinitirhan natin, sabi niya dyan is madilim. Or sabihin na nating napakadilim. Siguro, kahit hindi ko na ipapaliwanag yan, nagkakaroon na po tayo ng pananaw o kuro-kuro na ang isang dahilan kung bakit tayo tinawag dahil ang mundong ginagalawan natin ay ubod ng dilim. Okay. Sabi po niya dyan sa 1 John, dyan sa 5 verse 19, sabi niya, we know that we ourselves are children of God. And we also know that the world around us is under the power of evil one. Yan po yung sinasabi niya sa 1 John 5:9, at meron po tayong mga references diyan sa Ephesians, sa Colossians, Thessalonians, and Peter. Pero yan, it's about the darkest world. Okay. So, hindi po natin maikakaila yung katotohanang binasa natin sa unang 1, na hindi nyo ba alam na ang mundong ginagalawan natin ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dyablo. Kaya nga, sinabi niya, hindi nyo ba alam na ang mundong ginagalawan natin, the prince of this world is the devil. And the God of this world is the devil. And the system of this world, ginagamit ng kaaway ito para ang mga tao ay mas lalo silang malugmok sa mga gawang taliwas o kaya masasama. Because according to the Bible, the symbol of darkness is what? Evil deeds. Yan yung mga maling gawain. So sa madaling sabi, what is our role now? Why does the Lord call us or call us? Ano ba ang role natin dyan sa napakadilim na mundo? Ano ba ang kinakailangan nating gawin sa napakadilim na mundo? Tinawag niya tayo dahil ang first reason niya, dahil ang mundo ay napakadilim. So, ibig sabihin, meron po tayong responsibilidad. Meron po tayong dapat gawin na kung titignan natin, there are two characters in 1 John 5:9. Sabi niya, the children of God and the evil one. So, children of God, tayo yun.
Sino yung mga children of God? Yan po yung mga tinawag. Ano? Yan po yung mga tinawag. Okay. So, sa literal na pamamaraan, paano natin mareremedyohan ang kadiliman? How could we dispel darkness? I'm speaking of literal one. Sino bang, posible naman lahat tayo, meron tayong ilaw di ba? So, ibig sabihin na ang remedyo dyan sa kadiliman is ilaw. Because the basic use of light is to dispel darkness. Ano? So, yun yung role natin. Kung lalaliman natin, ibig sabihin yan, papaano natin mabibigyan ng remedyo or solusyon yung madilim na mundo. Literally, sa pamamagitan ng ilaw, and spiritually, we are the light of this world. According to Matthew chapter 5, 13, 14, 15, 16. Sinabi ng Panginoon, hindi nyo ba alam na kayo ang ilaw ng sanlibutan? A light, sabi niya, who was set on hill. Na ang ilaw na yan, dapat ilagay doon sa talagang patungan, sa takalan. Huwag ilagay doon sa silong. So, tinawag niya tayo para gamitin tayo ng Panginoon kung papaano mapawi, mawala yung kadiliman. Ano yung kadiliman? Kasamaan ng mga taong sinasakupan ng kapangyarihan ng dyablo. That is our role. That is the purpose of God, why He called us. Tignan ninyo. Sa grupo natin sa umagang ito, iba-ibang mga pinanggalingan nating mga barangay. Tama. Hindi lahat ng tinawag ng Diyos taga-bayan. May taga-Pakalan, may taga-Osmeña, may taga dyan sa Nara, may Bantupaling, meron pa nga dyan sa Aguilar. No? So, ibig sabihin, merong reason ng Panginoon kung bakit tinawag niya tayo sa iba't ibang lugar. Dahil tayong mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon sa iba't ibang lugar, ang purpose po natin doon ay upang magliwanag. Kung ako, I should be the light in Gomez Street. And you must be the light in Osmeña or Ricarte Street, as well as Jackson Street. Pinili tayo ng Panginoon. Napapansin nyo ba? Iba't ibang lugar. Dahil mula doon, ipapatayo ka ng Panginoon bilang isang ilaw in order that your barangay, sabi niya doon, ay mapapawi, maaalis ang kadiliman sa pamamagitan ng iyong pagliliwanag, pagniningning sa mga taong nasa kadiliman. So, according to Matthew chapter 5, 13 to 14, papaano ba tayo nag-iilaw? Papaano ba tayo nag-iilaw? Ha? Through good works. Yan po yung pamamaraan natin. Kung gusto nating maging ilaw sa mga taong nasa kadiliman upang malasap din nila ang ningning ng kanilang buhay, ito ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. In a simplest way, parang ganito. Kung may friend ka, Sister Rufina, at yung mga friends mo ay
hindi pa mananampalataya, and then as you took or as you take your lunch with them, a simple prayer for the food, that means to say, nag-iilaw ka. That is your good work. Diba? Mga simpleng bagay na ganon, doon tayo nag-iilaw. Kaya nga ang kalaban natin, kadiliman. Gusto ng Panginoon na solusyonan ang kadiliman, kung kaya tinawag niya tayo. Dahil gusto niyang maalis ang kadiliman at ayaw niyang ang maghari sa sanlibutan ito is the evil one. Gusto niya ang Diyos ang maghari dito sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Amen po ba? So that is the first reason on why God called us, or why does He call us? Because the world is in darkness. Alam ba ninyo na wala nang ibang inaasahan ng Panginoon para masolusyonan ang darkness? Tayo lang na mga mananampalataya. Tayo lang na children of God. Yan po ang inaasahan niya sa atin. Tayo ang magbibigay ng solusyon sa napakadilim na mundo na ating ginagalawan. Aside from that, wala na po siyang inaasahan kung hindi tayo lang. Okay. Number 2. Sabi niya dyan, this is the first reason why God called us, sabi niya, because people are hungry and in need. Because people are hungry and in need. Dahil ang mga tao ay gutom or nagugutom at nangangailangan. Ano? Kung titignan natin dyan sa sinabi ng Matthew chapter 9 verse 36, sabi niya, when he saw the crowds, yan po ay ang ating Panginoong Hesus, nung nakita niyang napakaraming tao, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So sinabi ng Panginoon, ang insidenteng yan, habang ang Panginoon ay gusto niyang magpahinga at magkaroon ng privacy, ang mga tao sa nasa palibot niya ay hindi nila siya tinatandanan. Kung kahit saan siya pumunta, gagawin, ang mga tao, hindi sila tumitigil na sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kaya one time, habang siya ay nagtuturo sa kanila patungkol sa kaharian ng Diyos, nung natanaw niya, nakita niya ang napakaraming tao na kanyang tinuturuan, sinabi niya, nagkaroon siya ng awa. Kuna na di Ilocano, na nag-iti asina. Why? Why he had compassion on them? Because they were harassed and helpless. Na animo, sila ay mga tupang walang pastor. Tignan ninyo lamang ang kalagayan ng mga taong yan. Because people are hungry and in need, yan po ang reason why does the Lord call us. Tignan na lang ninyo. Tignan ninyo yung mga hayop na walang nag-aalaga sa kanila. Tignan ninyo yung mga hayop na walang nag-aasikaso sa kanila. Anong mangyayari sa kanila? Mapapabayaan?
magiging helpless sila sapagkat kung meron mang magtangkang magnakaw sa kanila, hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili. Kung meron mang haharas sa kanila, hindi rin nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili. Wala ring magpapastor sa kanila, walang magpapakain sa kanila. Kumbaga, magiging independent sila at ang makikita natin, gagawa sila ng kanilang sariling paraan kung papaano mabuhay, pero yan ay sadyang napakahirap. Ganyan ang pananaw ng ating Panginoong Hesus sa mga taong para silang mga tupa na walang pastor. Pero ang tinutukoy dyan, because people are hungry. Ang kagutuman na yan, dalawang klase. First is, pinakain niya yung 5,000 sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. At sila ay nabusog. Tinalakay natin noon, eat all you can. Nabusog sila. Pero alam ba ninyo na meron pa palang mas importanteng kagutuman ang nararamdaman ng mga taong ito na hindi lamang sa pisikal na pagkain. Hindi nyo ba alam ng pisikal na pagkain, it will only satisfy your body. Pero itong kagutuman na tinutukoy dyan, and that is spiritual, what? Napagkagutom. Kaya nga nila hindi tinatantana ng Panginoon dahil uhaw na uhaw sila sa mga salita ng ating Panginoon. Gutom na gutom sila sa mga itinuturo ng Panginoon na para bang hindi sila nagkakaroon ng contentment or satisfaction sa kanilang buhay dahil hindi naman natin maikakailayan dahil nagkakaroon lamang tayo ng contentment and satisfaction sa pamamagitan ni Jesus. Naniniwala ba kayo? Di ba? Yung sinasabi nating siya po yung tinatawag na SM. Di ba? At hindi lamang yan, sabi niya, and in need. Hindi lamang mga material na bagay, pwede natin silang matulungan. Mga pisikal na pangangailangan, pwede natin silang matulungan. Pero, isipin mo at unawain mong mabuti kung ano talaga yung greatest need ng mga taong ito. Sino ba ang pinakamalaking kailangan nila? Ang ating Panginoon Hesus. Ang salita ng Diyos. Yan po ang pinakamalaking kailangan nila. Alam niyo, tawag dito, last Thursday, nagkaroon na naman tayo ng bagong Bible study dyan din sa Riles Peralta family. Meron pong 6 na kaluluwa na tumanggap, mag-asawa, 3 anak na babae, at saka 1 apo. Alam niyo, mga beginners pa lamang yun, katatanggap lamang nila last Thursday. Yan din po yung pag-i-start ng bagong gawain doon, isang cell group or Bible study. Alam niyo nung umaawit kami ng isang worship song, yung Ikaw Lamang, kahit na hindi pa sila bihasa sa mga ganong gawain, pero nakita ko sa kanila, pumipikit na sila. Nakikita ko sila na very attentive sila, talagang receptive sila, dahil alam ko that they were hungry and in need sa spiritual na kalagayan. Kaya nga, ijingarod kat natuntun ko pa'y dagitoy kamag-anak ko. Taajay, yung ama ng tahanan, ang lola daw niya na babae
is Fabros. So sabi ko sa kanila, wow, maganda ito ah. Kapag yan tayo nga ro, brother Jaime, kunak, ayun na, kunana. Di kan kanayang kami ro nagsublit to yan, ayun. Kita nyo, di. Mali mabalin tumanggi aja, ta, kapagya ko. So nga, every Thursday, meron na naman po tayong gawain dyan. Aside doon sa 5 cell groups na pinagtipon natin, meron pa rin 2 remaining dyan sa Kitakat at saka sa Durungan Release. Kaya, praise God, dahil talagang ito ang isang reason o pangalawang reason. Why does the Lord call us? Because people are hungry and in need. Ang pinakamalaking bagay na dapat nating maibigay sa kanila, na yun talaga ang magbibigay ng tunay na satisfaction and contentment, kinakailangan ipakilala natin ang ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Isipin po ninyo yan. Tingnan ninyo yung mga first word doon sa mga reasons. Because. Ang ibig sabihin yan, we are all responsible to that things na sinasabi niya because the world is in darkness, kung kaya't tinawag niya tayo. Because the people are hungry and in need, kung bakit tinawag niya tayo. So, sa inyong palagay, may exclusive ba dyan? Wala. Lahat po tayo, yan ang layunin ng Panginoon kung bakit niya tayo tinawag. Para magbigay ng liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Para ibigay sa mga tao na nagugutom at nangangailangan ang tunay na nagbibigay ng contentment. And that is Jesus. Okay? And lastly, to prove His wisdom. Dalawa pa pala. To prove His wisdom. Sabi na dyan sa Ephesians chapter 3, 10, 11, para mabilis, His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in heavenly realms, according to the eternal purpose which He accomplished in Christ our Lord. So, ang nakikita natin dyan, tignan ninyo yung pangalawang saknong. His intent was that now, through the church, tayo yan. What is our responsibility? So that the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in heavenly realms. To prove His wisdom. Alam niyo, kung babasahin ninyo ang context ng Ephesians chapter 3, yan po yung, kung mababasa ninyo dyan, the mystery of God. Patungkol doon sa kanyang plano. Kasi nung unang panahon, talagang ang Panginoon, hindi pa niya ipinapaalam sa mga tao kung ano talaga yung kanyang layunin. So, yung mga plano ng ating Panginoon, yung mga plano niya, hindi pa yan pagsabi sa ating mga tao. Kaya nga, ang purpose ng to prove His wisdom, okay, tignan natin. Ipapahayag natin yan. Patutunayan natin. Hindi lamang sa mga rulers and authorities in heavenly realms, sino yan? Yan, yung mga kampun ni Satanas. At hindi lamang yan, maging dito sa ibabaw ng lupa, tayong mga mananampalataya, kinakailangan natin patunayan ang tinatawag na wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. How is that? Ang purpose dyan, sabi niya, according to the eternal purpose. According to the eternal purpose. Now, ibig sabihin yan, tayong mga church o mga anak ng ating Panginoon, tayo ngayon ang magpapahayag, ipagsabi natin sa mga tao
kung ano ba yung walang hanggang plano o layunin ng Diyos sa mga tao. At, tignan ninyo to prove His wisdom. Nung nasa ibabaw pa ng lupa ang ating Panginoon, hindi nyo napalam na ang wisdom, one of the 9 gifts found in 1 Corinthians chapter 12. That is word of wisdom, word of knowledge, and word of discernment. Yung wisdom na yan, merong purpose yan. At yan din yung hiniling, sino? Na naging hari. Si Solomon. Hindi niya pinili ang kayamanan, hindi niya pinili ang mga bagay na pwedeng ikakasiya niya sa kanyang buhay, pero nung pinili siya bilang isang hari, ang pinili niya ay wisdom na manggagaling sa Panginoon. Para ano? So that I can properly, sabi niya, rule your people. Yun yung sinabi niya. Alam ba ninyo na ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon, kailangan natin yan. Nakagaya ng sinabi ni Santiago 1:5. Anyone, sabi niya, of you lacks wisdom, let him ask God. Dahil ang purpose ng wisdom, ang wisdom kung bakit hinihingi yan sa Panginoon, because through that wisdom na manggagaling sa Panginoon, diyan matutupad yung kanyang eternal purpose. Without that wisdom, we can never fulfill the eternal purpose of God. Kailangan ng wisdom dyan. Kailangan nating wisdom, at ang wisdom na yan ang gagamitin ng Panginoon para ma-unveil, ma-reveal yung eternal purpose ni Lord sa'yo. Yan ang reason kung bakit sinasabi ni Santiago, kung sino man ang nagkukulang sa inyo ng wisdom, sabi niya, let him ask God. At ito ay kanyang ipagkakait.